wala namang wala namang. Ang pwede lang humawak talaga doon, yung pasahero, at kung nag-request siya ng porter na babayaran, yun lang po yung bubuhat ng bagahe niya. Wala na pong ibang pwedeng kasi siya rin ang may dala ng ng bagahe niya. At saka man, 5 to 10 meters lang po yung layo. Conveyor belt na paano pa natin masasabi na matatanim ng bala? So, you're saying, ma'am, na imposible. Dala talaga ng pasahero ang bala? Sir, with due respect po sa mga kababayan natin, malalim po talaga yung pananiwala natin sa ang UNEP, sa aginat. Lalo po yung medyo maedad. Kumbaga, yung dalat na natin, especially kung OFW ka, uncertain ka Doon ka lang pwedeng kumuha ng ng parang strength. Especially, kinalakahan na natin na talagang naniniwala po tayo sa human o sa In short, nagsisinungaling yung mga nabiktima na ng tanimbala. Hindi po natin sinasabi na nagsisinungaling sila. Pero ang sinasabi lang po natin is, kung meron pong violation at nakita po na meron tayong pinagbabawal na dinala sa bagahe natin, maiimbestigahan po tayo, at kung napatunayan po natin na complete po siya, bullet o firearm, nag-charge po talaga tayo, makakasuha po. Di ba yung doon kasi sa airport is dalawa yung security scanner? Yes. Di ba yan yung una, may second pa doon sa loob? At actually sir, mayroon pa po nga redundancy kasi yung mga flight na pupuntang US, may screening procedure pa rin po na ginagawa. Lahat ko ba nung complaints, dito pa lang, dyan pa lang sa primary security check, dyan na so far sir, yung mga insidente ngayon, sa initial security screening, kasi sir, yung final check po, ang dala na lang po nung talaga is yung hand carry. Yung bag na lang nila na very sir, sensitized na yun. Tapos kung pupunta nga po kayo ng US, meron pang pangatlong screening na gagawin. Kung saan po sir, lahat na laman ng bag natin, iisa-isa yan yung mga yun. Meron ba kayong record lang kung ilan na in the past years? Yes sir, meron po akong record dito. Noong December 2012 po, yung sa apprehension po at makasuhan namin, meron po kaming January to December, meron po kaming 20. January 13 to December 2013, meron po kaming 21 apprehensions. January 2014 to December 2014, meron po kaming 12. At January 2015 to November 1, 2015, meron po kaming total apprehensions na mga 30 po. 30? Dumami. Bakit biglang dumami na yung taon? Nakita po natin na ang impression lang po natin yan is talaga po yung security, kumbaga yung mga security screeners natin, talaga po hindi ko po sinasabing sila nagtatrabaho yan. Pero doon po rin kasi sa pagka-approve ng bagong ng comprehensive law on firearms and ammunition, na kung saan po kahit isang bala lang po is ganun din po yung kaso ng ma-intercept sa inyo ng possession. Sabi niyo kanina, wala rin talaga maniniwala lalo na ng mga matatanda sa ulit at sa amin rin. Pagka i-investigahan niyo ba yung mga nakahuli niyo, tinatanong niyo sila na kung naniniwala talaga sila na may agimat sa bala? May mga cases din po na sir, na sinasabi nila na agimat pero hindi po nila alam na bawal. Yun sir yung sinasabi nila ng mga kasama ba sa consideration sa part ng investigation kung ilang beses nagbabiyahe yung nahuli? Kasi for example, kung nakatatlong biyahe na siya, tapos ngayon na siya nahulihan ng bala at naniniwala siyang accurate yun, bakit ngayon na siya nahulihan considering na nakailang biyahe na siya? Hindi lang po natin sir sinasabi na nagdala sila ng bala ng nakaraan. Maaari din sir na ngayon lang po talaga sila nakapagdala ng agimat na yun o ng bala na yun. Pero hindi po natin sinasabi na nung mga una, nakapagdala po sila. Pero with what you are saying, malabo na may syndicate or may group behind this laglag pa. Base po sa investigasyon na ginagawa natin,
wala po talaga wala siyang posibilidad na pwede matangnan talaga ng pagkain yung mga pasahero natin. Kasi nga yung in-explain ko nga po, 10 to 15 meters lang naman yung layo. Hindi po natin din kasi ma-discount na during their travel, baka yung mga kamag-anak din ng mga pasahero. At meron din po kami insidente rin na file ng kaso na inadmit naman po na nag-firing siya. Tapos yung dalawang peraso, yung bala, nilagay niya po sa damit. Sa damit niya. So,